Okay guys, bago po tayo magsimula, pa-support naman po ng aking munting channel. Pa-pindot po ng subscribe button, notification bell, at pa-like and share na rin po. Salamat! Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, may project tayo ngayon, gagawa tayo ng jewel box na pang-instrumental o yung tinatawag natin na pang-mid na siya nating ipapares dito sa ginawa nating ding jewel box na hole fitter. Ito yung ating pang-high at itong ating gagawin ay ang ating pang-mid na jewel box na D15. So guys, bubutasan ko muna and then bago nating assemblein, pag-usapan na muna natin yung kanyang mga sukat. So tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, bago tayo magsimula, kung ano yung nakikita yung design itong ating jewel box na hole fitter, mapapansin nyo guys, yung magkabilang dulo ay nakapaloob at yung bandang gitna ay nakalabas. E ganto rin yung guys yung gagawin natin dito sa ating jewel box na pang instrumental. So tara guys, simulan na natin. Okay guys, ito na sila, nabutasan na natin yung kanyang front. So guys, ganyan yung magiging itsura niya, hindi pa nakadikit yan guys, itinayo ko lang. So pinakikita ko lang na yung ganyan yung magiging disenyo niya. Yung kabila niya nakapaloob at yung ganoon din sa kabila at yung sa gitna ay medyo nakapalabas. Ito na sila guys, pinagdikit-dikit na natin. Ginamitan natin ng clamp. Ayan sila guys. Hintayin natin guys matuyo. Nilagyan ko ng stick wheel tapos inipitan natin ng clamp. Ito na siya guys, na-assemble na natin yung kanyang front. So napagdikit-dikit na natin. Na-assemble na natin. Pero bago yon, napag-usapan muna natin yung kanyang mga sukat. Okay guys, itong pang ibabaw at yung pang ilalim, ang haba niya guys ay nasa 41 inches by 16 and 3/4. Okay, yung siding niya guys 16 and 3/4 by 19 and 1/4 ang kanyang dalawang siding. At ito yung kanyang backboard. Ito guys yung ating scrap na pinagdikit-dikit. Ang sukat ito guys ay nasa 17 and 3/4 yung kanyang lapad. At yung kanyang taas o yung haba ay nasa 41 inches. Okay. Ito naman kanyang front. Ang sukat ito guys, yung kanyang lapad ay 18 inches by 17 and 3/4. Itong gitna 5 and 1/4. Itong gitna guys by 17 and 3/4. So pinagdikit-dikit natin sila guys, Iyan yung kanyang kinalabasan, Okay guys, sa pasimula ng ating pag-assemble, unahin natin yung pang ilalim, So magdo-draw muna kayo ng kanyang pattern. Kung ano yung to guys, i-draw nyo, Kung ano yung curve niya, i-drawing natin parang ganyan, So susundan nyo na lang yung guhit na yan. Ipapatong natin. So ayan, dito rin sa kabila. Papatong natin. And then, ayan guys, nakakabit na. Kasunod dito guys, pagkatapos ng front, ay yung magkabilang dalawang side. And then yung backboard. At panghuli yung ating pang ibabaw.
So, okay na guys, yung ating box, no? Na-assemble na natin. Yung pang-ibabaw na lang ang kulang. So, ngayon guys, ang gagawin na lang natin ay bubutas tayo para sa kanyang metal plunger, sa kanyang handle at dun sa ating speak on. So guys, ito na siya, no? Natapos na natin. Nalihan na natin siya. Nilagyan natin ng liston. And then, kinabit natin yung mga accessories at yung kanyang speaker at mid-range. So, ito na siya guys. Bahala na ang customer magpintura. So, sound check na lang natin. Okay na guys, ano? Ito na sila, no? Naikabit na natin lahat. So, ito na yung kanyang finished product. Yung nasa ilalim guys, instrumental lang yan, no? Yan yung ating pang-high. Yung dalawang maliit sa gitna, yan yung mid-range. Tapos yung sa ibabaw, yan yung ating tweeter. So, pinag-iwalay natin yung kanyang mid-high para pagka halimbawa magti-three-way tayo, may separate natin sila bawat isa. Pero sa ngayon guys, magkasama sila, no? Kayang i-drive yan ng isang ampli lang guys, ano? Dahil maliit lang naman ang wattage ng instrumental natin, ano. So ito sila. So isa-sound check na lang natin bukas guys, medyo dumidilim na. At guys, mayroon pang isang ano yan, no. Try natin na ikabit yung kanyang mga plunger. Ikakabit ko lang yung kanyang tubo. Ito naman guys, yung isa niya pang setup, no. So ginamit na natin ng tubo para magamit natin yung kanyang mga plunger. So ito siya, no. Pwede siyang ipatong, pwede siyang itusok.
Okay guys, sa mga gustong gumawa ng gaya niyan at nagtatanong kung magkano ang inabot. So bali 1.5 ang nakonsumo natin yung guys na plywood Wala ka namang mabibiling kalahating plywood, so bali 2 plywood ang bibili nyo dyan. So guys, babagitin ko yung kanyang mga presyo, bala na kayong mag-add kung magkano lahat ang inabot So dito sa amin sa Antipolo, ang isang plywood ay nasa 1.3. So bali 2 plywood ang binili natin. And then yung mga accessories niyan, lahat-lahat na, pati yung sa Twitter, add ka na lang ng mga 1,000 o 1.2. At yung presyo naman ng mga speaker at mid-range at yung Twitter, depende yan guys sa brand at wattage na bibili ninyo, So doon tayo didepende so kung anong brand at wattage ang gusto mong i-load dyan. So balang na kayo doon guys, Ang isa lang malinaw dyan, yung presyo ng plywood at ng accessories, 2 plywood at 1,000 o 1,002 na presyo ng accessories. At kung kailan at ilang araw ginawa, mga nasa 3.5 araw yan guys, And then syempre yung mga liha pa, stickwell at mga pako na ginamit, At guys, sa mga nagtatanong kung anong lokasyon ko, dito ako sa Antipolo Hills Subdivision, Orchids Extension, Barangay San Luis. Okay guys, kung nagustuhan nyo itong ating munting video, huwag nyo pong kalimutan, pakipindot po ng subscribe button, notification bell, pa-share and pa-like na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming salamat po.